Another day is another blessing. Turn your wounds into wisdom. Malimit, pinagpe-pray natin na bigyan tayo ng wisdom ni God. For me, kapag nagpe-pray ako, nabigyan ako ng wisdom. God gave me trials and challenges. Bakit kaya ganon? Kasi ang pagsubok sa buhay, yan yung best teacher natin. Yan din yung paraan ni Lord kung paano tayo magiging wise in the future. Para maging mabuti or maging best yung karakter natin, binibuild niya tayo bilang mabuting tao. Sabi nga, in every struggle, we need to embrace the lesson. Bakit? Kasi inihanda tayo ni God for the greater things. Kaya may mga trials and challenges sa buhay. Yan kasi yung mga paraan ni God kung paano tayo magiging matatag, paano tayo magkaroon ng faith sa Kanya at the same time para mas lumawak yung wisdom na ibibigay niya. Kaya ang mga gusto at pangarap natin sa buhay, ibibigay ni Lord yan dyan sa tamang panahon, sa tamang lugar, sa tamang oras. Basta handa na tayong i-manage, hawakan, alagaan ang biyayang ibibigay niya. At kapag napagtagumpayan natin ang pagsubok sa buhay, isang paragan ni God yun para maging matatag tayo sa laban ng buhay. At kapag meron tayong pananampalataya sa Kanya na kaya niyang ibigay lahat ng mga gusto natin sa buhay, I'm sure, lahat ng iuutos niya, susundin mo, lahat ng mga problems, trials, or challenges sa buhay, aayusin mo. At ito ay pagtsatsagaan natin. Bakit? Kasi alam natin na ibibigay niya lahat ang gusto natin. At syempre, kapag nalagpasan natin yung mga trials and challenges, napakasarap sa pakiramdam. According to the Holy Scripture on James chapter 1, verse 2 to 3, consider it pure joy, my brother and sisters, whenever you face trial in many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. That is the basic instruction before leaving